Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Lumaki ako sa isang malaking pamilya. As in, malaki talaga at hindi ako nagmamalabis. Kasama din namin nakatira sa bahay ang lolo at lola at ang 6 ko pang mga kapatid. Ang pamilya namin ay hindi marangya. Kami ay isang kain at isang tuka. Maliit ang bahay na halos hindi kami lahat magkasya. Nung maliliit pa kami, natutulog kami sa isang kwarto na parang sardinas. At nung lumaki na ang iba kong nakakatandang kapatid, sa sala na sila natutulog. Parang nasa isang palengke ang tunog ng bahay namin, lalo na kapag umaga. Parang laging may gulo at para ding nakakabaliw paminsan-minsan sa dami namin. Gayunpaman, ang aming tahanan ay puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Walang bisyong alak o sugal ang aking mga magulang. Sila ay masinop at nagbabanat ng buto para masustentuhan ang kanilang 7 anak at sina lolo at lola. Kaming lahat na magkakapatid, batid namin ang mga sakripisyo ni na inay at itay. Kaya naman lahat kami ay kumikilo sa bahay. Kanya-kanya kami ng mga gawaing bahay. Kung sino ang magluluto, maglalaba, maghuhugas ng plato, at magpapaligo sa mas bata naming kapatid. Ngunit ang pinakamagaling at pinakahinahangaan ko ay ang panganay namin na si Kuya James. Si Kuya James ay mas matanda sa akin ng 5 taon. Matured mag-isip, mapagbigay, maalalahanin, mabait at mapagmahal. Kapag mayroon si Kuya na candy, kahit na gustong-gusto niya itong kainin, ibibigay pa niya iyon sa amin. Kapag mayroon siyang tinapay, hahatian pa niya kami kahit na kakapiranggot na lang ang matitira para sa kanya. Sa ulam naman, mas marami ang ulam na napupunta sa aming mga kapatid niya at siya ay madalas kanin ang kinakain niya. Para na din namin siyang tito at pangalawang ama. Kung minsan, hindi ko maiwasan na maawa kay Kuya dahil siya lahat ang sumasalo ng mga gawain nila inay at itay, lalo na kapag wala sila sa bahay. Ang mga damit niyang mga bigay at kung minsan sa ukay, pero kaming mga nakababata niyang kapatid, siya ay bumibili ng bagong damit mula sa palengke, lalo na tuwing kaarawan namin o Pasko. Nagsimulang magtrabaho si Kuya James nung siya ay 2 taon sa sekundarya. Sabi niya sa akin para makapandagdag sa amin na pambili ng pagkain. Dahil siya ay nagtatrabaho, hindi siya nakakapag-aral ng mabuti. Isang beses, nakita ko siya na nakasquat sa labas ng kanilang silid-aralan. Lumapit ako at tinanong siya. Sabi niya, parusa daw iyon ng kanyang guro dahil nahuli siyang natutulog sa klase. Napaluha ako noon nung narinig ko iyon. Kaya mas lalo kong pinapahalagahan ang mga ginagawa ni Kuya James para sa amin. At ganoon din ang aking mga kapatid. Para sa akin, siya ay isang bayani. Sa paglipas ng panahon, lahat kami ay malalaki at meron ng kani-kanyang pamilya. Ganoon din si Kuya James. Nakatagpo siya ng babaeng pinakamatapat at labis siyang minamahal. Nagkakilala sila ni Kuya James at Ate Jessica habang sila ay nagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant. Katulad ni Kuya James, si Ate Jessica ang pinakapanganay sa kanilang 5 magkakapatid. Mahirap din ang kanilang pamilya at dahil halos pareho sila ng kinagisnan ni Kuya James, ito ang nagbigay daan upang sila ay mapalapit sa isa't isa. Pareho silang mabait, matulungin sa kapwa, responsable, masipag, at gusto din nila ng malaking pamilya. Pero mukhang hindi iyon ang nakasulat sa kanilang tadhana. Umabot man ng halos 8 taon bago sila nabiyayaan ng supling, ngunit labis-labis na silang nagpapasalamat nung dumating sa mundo ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Adrian. Si Adrian ang una at huling anak nila dahil kailangang operahan si Ate Jessica sa matris at tanggalin upang mawala ang madaming cyst na tumubo sa matris nito. Gayunpaman, lumaki si Adrian na mabait at matalinong bata
na siya namang ipinagmamalaki ni na Kuya James at Ate Jessica. Hindi lang iyan, meron pa silang ipinagmamalaki bukod kay Adrian. Siya ay si Ashley. Si Ashley ang nakababatang kalaro ni Adrian sa aming lugar simula pa lamang noong sila ay nagsimulang pumasok sa kindergarten. Hindi mo sila mapaghihiwalay sa tuwing maglalaro at papasok sa eskwelahan. Gaya ni Adrian, isang anak din si Ashley ng kanyang mga magulang. Yumao ang ama ni Ashley nung siya ay maliit pa at ang kanyang ina ay mayroong karamdaman at hindi din nakakapagtrabaho ng maayos kaya lagi silang mayroong problema sa pera. Nang malaman ito ni na Kuya James at Ate Jessica, tinutulungan nila ang nanay ni Ashley at si Ashley sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, minsan baon at gamit sa eskwelahan ni Ashley. At madalas din nilang iniimbitahan si Ashley sa bahay nila para pakainin at minsan ay nagdadala ng balot na pagkain para sa kanyang ina. Pumanaw ang ina ni Ashley matapos ang mahabang panahon na pakikipaglaban sa sakit noong siya ay nasa sekundarya. Kaya naman tuluyan na siyang inampon ni na Kuya. Masaya silang apat na pamilya. Magaling sa eskwelahan si Adrian, kaya naman nakapasok siya at kabilang sa Dean Lister sa isang mahusay na universidad. Nagtapos siya ng Hospitality Management at nakapasok sa isang 5-star hotel sa Maynila. Si Ashley naman, hindi lang matalino, matangkad at maganda. Maaari mo siyang mapagkamalang artista sa isang pelikula. Sumubok siyang mag-apply bilang modelo kahit pa noong siya ay nasa sekundarya. At dumating ang swerte sa kanya noong siya ay nag-aaral na ng kolehiyo na may kursong tourism dahil gusto niyang maging flight attendant sa hinaharap. Noong mayroong model agency na kumuha sa kanya, hindi na ako nagulat dahil mayroon siyang natatanging karisma na talagang kuhang-kuha sa kamera. Si Kuya James at Ate Jessica ay labis na nagagalak dahil unti-unti nang nagtatagumpay sina Adrian at Ashley sa kanilang propesyong tinatahak. Kahit kami ay natutuwa sa lahat ng mga magagandang pagpapala at biyaya na kanilang natatanggap na walang dudang nararapat kina Kuya James at Ate Jessica. Hanggang sa isang araw, inimbitahan kami sa isang hapunan upang magsalo-salo nang biglang inanunsyo ni Adrian at Ashley na sila ay engaged na. Lahat kami ay nagulat sa balita pero ito ay inaasahan na din namin. Panahon lamang ang iniintay. Bagamat nagulat sina Kuya James at Ate Jessica, bukas ang bisig nilang niyakap ang dalawang magkasintahan at ibinigay nila ang kanilang blessing noong araw na ding iyon. Ako, mga kapatid ko, sina Inay at Itay at ang aming buong pamilya ay nagdiriwang sa plano nilang pagpapakasal. Kilala naman namin si Ashley kahit pa noong siya ay bata pa. Bagay na bagay sila sa isa't isa, parehong mabait, responsable, matulungin sa kapwa. May ugali din si Ashley na siya ay sensitibo na hindi nagpapasama ng loob mo at lagi din niyang pinupuri ang mga taong nasa paligid niya kapag mayroong bagong damit, gamit o kahit bagong gupit. Kapag may nakita siyang may malungkot, nagtatanong kaagad ito kung anong problema at tahimik na nakikinig at hindi minsan sumabat sa taong nagsasalita. Sinabi ng magkasintahan kila Kuya James at Ate Jessica na gusto nilang maikasal sa lalong madaling panahon. Gusto naming magpakasal sa loob lamang ng 3 buwan, maikling sambit ni Adrian. Hindi naman na tumutol ang mga magulang nito at naisip nila na mas okay na yung mas maaga para mas madaming panahon nilang makakasama ang kanilang magiging apo. Nabanggit ito sa akin ni Ate Jessica noon. Dahil maikli lang ang panahon na kailangan gugulin upang matupad ang kanilang pangarap na kasal, kaya naman si Ashley, Ate Jessica at ako ay abala sa paghahanda dito. Nung nagsusukat si Ashley ng wedding dress, "Ma, pakisukat po itong wedding dress na to," sabi ni Ashley kay Ate Jessica. Bakit ko kailangang isuot yan? Hindi naman ako ang ikakasal. Okay na ako na tumingin sa mga sinusukat mo. Maikling sagot ni Ate Jessica.
Opo ma, pero kahit na makita ko po sa salamin, mas maganda pa rin pong tingnan kong suot ito ng iba. Gusto ko pong makita ang disenyo ng wedding dress kapag suot ng iba. Sige na po ma, pakisukat lang po para makita ko. Please, please. Please ma, pakiusap ni Ashley. Nung natapos silang magsukat at mamili ng wedding dress, dinala ni Ashley si Ate Jessica sa isang makeup studio para itry naman ang klase ng makeup na gagawin sa araw mismo ng kanilang kasal. Nung matapos lagyan ng makeup ang mukha ni Ate Jessica, ngumiti ito at nagsalita at nagbiro ng, "Wow, para akong ibang tao. Ako ba talaga ito? Kung alam ko lang na meron akong ganda, pwede din pala akong maging modelo." Ngumiti ako pero hindi ako nagsalita. At totoo nga na mas maganda at lumutang ang kagandahan ni Ate Jessica nung na-makeupan na siya ng isang professional na makeup artist. Habang naghahanda, kahit hindi ko alam ang eksaktong presyo ng iba pang mga kailangan sa kasal, isa lang ang masasabi ko, na talagang malaki ang magagastos sa kasal na iyon. Nung nakita ko yung mga presyo ng wedding dress, nalaglag ang pangako. Yung lugar ng hotel para sa wedding venue ay hindi biro na tila pang artista o mga kamag-anak ng mga mayayaman lamang ang mga nagdidiwang ng ganoong kasal. Kaya naman nagtanong ako kay Ate Jessica na, "Ate, hindi ba parang sobra-sobra yung magagastos dito sa kasal? Hayaan mo na lang silang dalawa. Isang beses lang naman ito mangyayari sa buong buhay nila eh. Pagbigyan na lang natin na makamit ang kanilang dream wedding." Malumanay na sagot ni Ate Jessica. Sa isip-isip ko kung sa bagay, kaya naman hindi na ako nagsalita ng ganoon muli. Isang beses bumisita ako sa bahay ni na Kuya at Ate Jessica at narinig ko silang nag-uusap sa kusina na pati si Ate Jessica ay nag-aalala din sa gastos para sa kasal. Narinig ko ang sagot ni Kuya James, "Mahal, pasensya ka na ha. Ni hindi man lang kita naihatid sa altar. Ni hindi man lang kita nabigyan ng wedding na pangarap mo. Lagi akong kapos. Ni hindi man lang kita nabigyan ng mamahaling regalo. O kahit isang simpleng kasal. Patawad, mahal ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kahit 1,000 beses pa tayong ikasal sa harapan ng judge ng paulit-ulit, hinding-hindi ako magsasawang pakasalan ka. Natatandaan mo ba ang pangako natin, di ba? Sa hirap at ginhawa. Hindi mahalaga ang pera, basta tayong dalawa ay magkasama, iyon ang pinaka-importante para sa akin." Malambing na sagot ni Ate Jessica. Hindi ko mapigilan na mapaluha sa kanilang eksena at damang-dama ko ang pagmamahala nila sa isa't isa. 2 linggo bago ang nakatakdang kasal, kaming buong pamilya ay dumalo sa wedding rehearsal dinner at doon nakita namin ang sample na kanilang wedding invitation. Unang inabutan nito ay sina Kuya James at Ate Jessica. Habang binabasa nila ito, si Ate Jessica ay gulat na gulat at nung tiningnan ko yung mukha ni Kuya James ay ganoon din. Hanggang sa umiyak na si Ate Jessica. Hindi ako mapakali at gusto kong basahin kung ano ang nakasulat doon. Hanggang sa nagsalita si Adriana, ang sobre na nasa ibabaw ng aming plato ay wedding invitation at maaari namin itong buksan at basahin. Ang ganda ng pagkakagawa ng invitation. Mabango din ang amoy at may disenyo itong pulang rosas na magkapulupot ang sanga at parang hugis na maliit na letter W na hindi ko mawari. Nung binuksan ko na ito at nabasa, maging ako ay nagulat sa nakasulat. Doon ko na napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi lang ako ang napaluha, maging si Inay. Binasa ni Adrian ang nakasulat sa imbitasyon. "With the blessings of our family, James and Jessica invite you to our belated but well-deserved wedding ceremony. Please join us as we celebrate the life and love we have enjoyed and will continue to cherish with each other and with all of you." Yung sanga ng rosas na magkapulupot ay napagtanto kong letter J iyon na parang back to back. "Adrian, Ashley, kasal na kami, hindi na namin kailangang magpakasal muli. Gamitin nyo na lang ito para sa inyo," sabi ni Kuya James. Para po sa inyo ito. Lahat po ng paghahanda, para po lahat sa inyo.
bilang sukli po sa lahat ng sakripisyo at aruga po ninyo sa amin. Gusto po namin kayong regaluhan ng kasal na nararapat po sa inyo. Kami po ni Ashley, pwede pa po kaming magpakasal next year o sa mga susunod pang taon. Hindi naman po kami nagmamadali. Pa, Ma, sana po ay nagustuhan po ninyo ang aming sorpresa. Paliwanag ni Adrian. Lahat kaming mga bisita nung araw na iyon ay hindi mapigilan ang mapaluha dahil sa labis na kasiyahan. Iyon na ata ang pinakamagandang kasalan na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Ang aming buong pamilya at ang mga malalapit na kamag-anak ay sama-samang masayang nagdiwang sa kasalan ng pinakamabait, mabuti at busilak na puso ni na Kuya James at Ate Jessica. Lahat kami ay umuwi ng may bakas ng ngiti sa aming mga labi at nag-uumapaw na pagmamahal. Ang kasalang iyon ay hindi posible sa tulong ni na Adrian at Ashley. At hulaan nyo kung sino ang nakasalo ng bouquet. Tama ang hula nyo, si Ashley po. Sana ay mag-iwan ng ngiti sa inyo ang kwento ng pamilya ni na Kuya James at Ate Jessica. Pangalawang video. Nakilala ko si Jenilyn noong pareho kaming nagtatrabaho sa Divisoria. Nagdi-deliver ako ng mga malalaking bag na murang t-shirts mula sa China sa isang malaking bodega sa iba't ibang tindahan sa Divisoria. At ang asawa ko ay nagbebenta ng hikaw at iba pang fashion accessories sa isang ladies store sa Divisoria. Pareho kaming wala pa sa hustong gulang at nagtatrabaho na kami doon ng higit sa ilang taon. Kaya hindi kami nakapagtapos ng sekundarya. Kaya sa aming mga amo ay mababa ang bayad sa amin na para kaming alipin. Madaming oras ang magtrabaho sa maliit na halaga na kita. Wala pa kaming 18 taong gulang, kaya para sa aming dalawa ay tanggap namin ang aming sahod kaysa naman wala kaming kitain. Nakita ko siya isang araw habang ako ay nagdi-deliver ng mga sako-sakong t-shirt sa kalapit na tindahan kung saan siya ay nagbabantay. Noong unang sulyap ko sa kanya, siya ay isang nag-iisang magandang dilag na nakita ko sa buong mundo. Walang makeup, mala-almond ang hugis ng kanyang mga mata, nakasuot ng maluwag na t-shirt at lumang tsinelas. Pero para sa akin, agaw pansin talaga ang kanyang itsura dahil sa taglay niyang kagandahan. Iba ang kanyang karisma na nakaka-addict talaga. Magmula noon, palagi kong sinusubukan na dumaan sa tindahan na binabantayan niya sa tuwing matatapos akong mag-deliver ng mga sakong bag na t-shirts. Kahit gaano kalayo ang distansya mula sa aking pupuntahan, hindi buo ang araw ko kapag hindi ko siya masulyapan. Kaya kung minsan ay nasisigawan ako ng aking amo sa sobrang tagal o bagal sa pagdi-deliver ko mula sa papunta at pabalik ng bodega. Labis ang pagkahumaling ko, kaya kahit ako ay sobrang pagod, siya ang nagre-recharge ng enerhiya ko sa katawan. At tuwing gabi, bago matulog, palagi akong nag-iimahe kung saan ko siya dadalhin sa unang date namin, kung ano ang gagawin namin, at kung saan kaming karinderya kakain. Gustuin ko man siyang dalhin sa mamahaling restaurant, pero hindi pa kaya ng aking bulsa. Pagkaraan ng ilang buwan, sa palagay ko ay hindi mahirap para sa kanya na hindi ako mapansin dahil madalas akong tumatakbo o dumadaan sa kanyang tindahan. Hanggang sa isang araw ay tumingin siya sa akin at ngumiti sa akin. Sa sobrang pagkabigla, muntik ko nang mabitawan ang mabibigat na sakong bag na dala-dala ko. Nadyahi ako bigla at iniwas ko na lang ang ulo ko sa kabilang direksyon ng sobrang bilis at tumakbo palayo. Matapos nun, hindi ko maatim na dumaan sa kanyang tindahan ng ilang mga araw dahil sa labis na kahihiyan. Subalit, dumating ang araw na kailangan kong maghatid sa katabing tindahan na binabantayan niya, kaya wala akong magawa kundi ang mag-deliver ng order doon. Sa pagkakataong iyon, nung nakita niya ako, ay kinausap niya ako at nakangiting sabi ng, "Uy, bakit hindi na kita nakikitang dumadaan dito? Mga ilang araw na din yun." Parang nakasiper ang aking bibig at hindi ko magawang sumagot sa tanong niya. Kaya nagsalita siyang muli ng, "Nahihiya ka ba? Huwag kang mahiya. Wala ka naman dapat ikahiya. Hindi naman ako mangangagat." Mabilis man ang tibok ng puso ko nung mga sandaling iyon, pero kailangan kong sumagot dahil ayaw ko naman maging bastos. Kaya ngumiti at tumangulang ako.
Magmula noong araw na iyon, madalas na kaming magkita. Natuklasan ko din na hindi rin magkalayo ang bahay na tinitirhan namin. Nakatira ako sa isang maliit na kwartong paupahan kasama ang aking ina, samantalang siya ay nangungupahan ng bed space. Kwento niya sa akin na galing siya sa probinsya at lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran dahil pareho nang yumao ang kanyang mga magulang. Gustuhin ko man siyang dalhin sa lahat ng mga magagandang lugar na aking pinapantasya, subalit hindi ko magawa dahil sa kakulangan ng salapi. Gusto kong mag-ipon ng pera para sa mas magandang kinabukasan, kaya ang lugar kung saan kami nagde-date ay naglilibot at naglalakad-lakad lamang sa Maynila. Pero kahit yun lang ang aming ginagawa, iyon ang pinakamasaya kong mga oras, lalong-lalo na kasama ko siya. Sumagot siya sa akin na ayos lang naman iyon sa kanya at masaya din siyang may kausap, taong mapagkakatiwalaan at mabuting tao na siya namang nagustuhan niya sa aking karakter. Nagpatuloy pa rin kami sa pagsusumikap at pinagpapantasyahan kung paano balang araw magkaroon kami ng sapat na pera para makabili ng bahay, sasakyan, makakain sa mga mamahaling restaurant, bumili ng mga bagay na hindi inaalala ang presyo. Bagamat ito ay isang panaginip na alam naming pareho na imposibleng makamit, ngunit hindi naman kami nawawala ng pag-asa na mag-ipon, kaya naman pinagsisikapan namin itong makamit at nananalig balang araw na ito ay aming makakamit. Noong kami ay parehong umidad ng 20 anyos, naging mas malapit kami sa isa't isa at kaming dalawa ay labis na nagmamahalan. Dito rin kami nagdesisyon na umupa ng isang maliit na bahay at pagsamahin ang perang kinikita namin na siya namang makakatulong upang mas lalo kaming makaipon. Ipinakilala ko siya sa aking ina at tuwang-tuwa siya nang makita at makilala si Jeneline. Hindi naman humadlang si nanay sa aming relasyon dahil nakita niyang masipag at mabait din si Jeneline. Nakakuha kami ng isang maliit na apartment na may 2 kwarto at kasama namin si nanay sa aming bagong nilipatang tirahan. Iminungkahi ni nanay na kami ay magpakasal pero naisip namin ni Jeneline na masyado pang maaga. Mahal ang magpakasal at pareho kaming napakabata kaya sinabi namin na sa susunod na lang kapag nakaipon na kami ng sapat na pera. Iniwasan namin ang paggastos sa mga hindi importanteng bagay kaya ang aming paboritong gawain ay sa tuwing kami ay uuwi galing sa trabaho at maliligo at manonood ng telebisyon habang ako ay umiinom ng isang malamig na bote ng serbesa at siya naman ay isang malamig na soft drinks. Masaya at kontento na kami sa ganito. Maayos at maganda naman ang aming buhay, ngunit ang isang problema ay ang aking ina. Matapos ang 2 taong pagsasama, napapadalas ang pagbubunganga ng aking ina kung bakit hindi pa kami ikasal o kung bakit wala pa siyang apo. Ayos lang sa kanya na hindi kami ikasal, kaya lang siya ay tumatanda at gusto niyang masaksihan at makasama ang kanyang apo. Nung unang binanggit ito ng aking ina sa amin habang kami ay naghahapunan, hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa kagalakan. Ngunit nung tiningnan ko si Jeneline kung ano ang reaksyon niya, napansin kong may madilim na aura sa kanya na parang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni nanay. Batid kong gusto niyang magkaanak. Pero nagtataka ako bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Halatang pilit ang kanyang ngiti at walang komentong sinabi. Tinanong ko si Jeneline kung okay lang ba siya at pinayuhan na huwag pansinin si nanay at sumagot siya ng hindi naman sa hindi ko gustong magkaanak pero kulang pa ang perang naipon natin ni hindi pa tayo na ikakasal. Paano pa kaya ang mag-anak? Naiintindihan mo naman ako, diba? Siyempre, alam na alam ko ang ibig niyang sabihin. Pareho kaming ipinanganak na mababa ang estado sa buhay at dahil pangarap kong umangat sa buhay ay tinuldukan ko na ang paksa naming iyon. Ngunit makalipas lamang ang 1 buwan, mangilang beses ni nanay na binungangaan si Jeneline tungkol sa pagbubuntis na minsan ay humahantong na sa mga masasakit na salita ang mga nabibitawan ni nanay. Kaya naman kinausap ako ni Jeneline na masaya pa din naman kami kung 2 lang kami na walang anak. Hindi madali ang magpalaki ng anak. Mahal ang gastos mula sa pagbubuntis, gamit ng bata at pampaaral. Madami din ngayong mga mag-asawa na walang anak at masaya pa din ang kanilang pagsasama. Habang nagpapaliwanag si Jeneline,
Naisip ko na tama siya. Hindi naman basihan ang anak para maging isang kompletong pamilya. Kaming dalawa ni Jeneline ay isa ng pamilya. At masaya na ako na kasama at nasa tabi ko siya. Kaya wala akong problema. Subalit ang aking ina ay hindi sang-ayon dito. Kaya mas lalo itong nagalit kay Jeneline. At halos araw-araw ang pagbubunga nga nito sa kanya. Hindi ko mapigilang mairita sa aking ina. Kaya naman, nasigawan ko siya na tigilan na niya ang pagmamando kay Jeneline at sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Tumigil naman si nanay, pero batid kong kapag silang dalawa lang ni Jeneline, paniguradong may kuda pa siya na hindi niya pinapakita o pinapaalam sa akin. Hanggang isang araw ay umuwi si Jeneline na may malaking pasa sa paligid ng kanyang mata. Laking gulat ko nung makita ko ito at bigla akong napasigaw at nagtanong ng, "Anong nangyari?" At nabitawan ko ang platong hawak-hawak ko. Sumagot siyang napatid siya at dumiretso siya sa kwarto para matulog. Kinabukasan, hindi siya gumising sa nakagawian niyang oras ng pagising at hindi rin siya nagkwento tungkol sa nangyari kaya naman hindi ko na siya pinilit. Makalipas ang ilang linggo, sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin sa isang cafe malapit sa Divisoria. Nagtataka ako dahil hindi naman siya nag-aya ni minsan sa cafe kahit noong kami ay nagde-date pa lamang. Nung dumating ako, meron na siyang in-order na kape na may cream sa ibabaw. Alam ko ang presyo noon ay mahigit pa sa 150 pesos at batid kong hinding-hindi siya bibili ng ganoon dahil ang madalas niyang komento ay aksaya lang ito ng pera pero nagkamali ako ng akala. Ang kanyang aura ay madilim pa sa langit kapag bubuhos ang ulan at hindi siya ngumiti nung makita niya ako. Kaya nakaramdam ako ng matinding kaba at nanginginig nang hindi ko maipaliwanag. Ngunit mas lalo akong nanginig at natulala sa sinabi niya na, "Marvin, maghiwalay na tayo." Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya dahil alam kong kami ang itinadhana sa isa't isa na kami ay perpekto para sa isa't isa. Hindi ito maaari. Hindi dapat ito mangyari. Hindi. Ito ang mga salitang umiikot sa utak ko. Dahil ba kay nanay? Nanginginig kong tanong. Hindi Marvin, gusto ko nang makipaghiwalay. Gusto ko nang hiwalayan ka. Pagmamatigas niyang sambit. Maraming mga tanong ang nabanggit ko sa kanya pero ni isa wala siyang sinagot. Nung matapos na akong magsalita, sinabi niya sa akin ang rason kung bakit siya makikipaghiwalay. May nakilala akong iba, may pera, meron siyang malaking bahay, sasakyan at iba pa. Mga bagay na pangarap ko lang noon, ngayon ay matutupad ko na. Sabi niya, hindi pa rin ako makapagsalita at nagpatuloy siya. Mahal kita Marvin, pero alam mong ayaw kong mamuhay ng mahirap. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong magkaroon ng anak sa'yo. Siyempre gusto kong magkaanak pero ang gusto ko, meron akong sapat na salapi para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng magiging anak ko. Kung sa'yo ako magkakaanak, alam ko na ang kahihinatnan nito. Matutupad ko na ang mga pangarap ko. Sana maintindihan mo ang rason ko. Patawad, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Patawad sa pagiging makasarili ko. Patawad sa pagwasak sa puso mo. Patawad sa pag-iwan ko sa'yo. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Sarado na ang magkabilang taing ako. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko at nagpadala sa bugso ng damdamin. Napataas ang boses ko sa sobrang galit. Habang nagsasalita ako ng kung ano-ano, nakaupo lang siya habang nakatingin sa bintana. Kaya naman, mas lalo akong nainis at maya-maya pa, hinawakan ko ang kapeng may cream at yelo at ibinuhos sa mukha niya. Ni hindi niya sinubukang umilag o kumurap. Ni hindi niya sinubukan na punasan ang kapeng tumutulo sa muka, buhok at braso niya. At saka siya tumingin sa akin at nagsalita muli ng, "Marvin, alam kong galit ka ngayon pero panahon din ang makakapaghilom ng sugat mo. Pasensya na, hindi na magbabago ang desisyon ko." Malumanay niyang wika at may inilabas na sobre at inabot sa akin. Tiningnan ko kung ano ang laman nito at puno ito ng pera. Ito ang lahat ng perang naipon ko hanggang ngayon. Ibibigay ko na sa'yo at sana ay tanggapin mo. At dahil magiging mayaman na ako, hindi ko na kailangan ang perang ito kaya ibinibigay ko na sa'yo. Wika niya at biglang tumayo at umalis. Ilang beses kong sinampal ang sarili ko kung nananaginip ba ako, pero ang lahat ay tunay at totoo. Pag uwi ko,
nakita ko ang lahat ng gamit niya ay wala na. Doon na ako humagulgol ng husto dahil alam kong hindi na siya babalik at tuluyang nawala sa buhay ko. Ang ilang mga araw, linggo at buwan na lumipas, ako ay lutang at hindi matanggap ang pangyayari. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng mga tao sa aking paligid. Pati si inay ay napaiyak at sinabing hanapin si Jenilyn at gustong humingi ng patawad sa lahat ng mga inasal niya dito. Humingi din ng paumanhin si nanay sa akin at pinagsisisihan ang lahat ng nagawa niya. Gustuhin ko man tawagan si Jenilyn pero hindi na makontak ang numerong nasa akin. Alam kong si nanay ang isa sa dahilan ni Jenilyn kung bakit niya ako iniwan. Kaya siya ang sinisi ko at hindi na siya kinakausap. Impyerno ang buhay ko simula noong huli kaming magkita. Palagi pa din akong dumadaan sa tindahan kung saan siya nagbabantay pero wala siya doon. Hindi ako makakain, makatulog o makakilos ng maayos. Wala nang ganang magpatuloy sa buhay. Nawala na ang isang bagay na nagbibigay ng kahulugan ng buhay ko. Nawala ang nagbibigay sa akin ng oxygen para makahinga. Nawala ang asukal sa aking kape. At dahil matinding pagluluksa ang aking dinadanas, nabawasan din ako ng timbang na halos 10 kilo. Maging ang aking amo ay napansin ang aking pagluluksa at pinabayaan na lamang ako na magtrabaho kahit hindi ako mabilis kumilos. Nagpapasalamat ako dahil nauunawaan ako ng aking amo. Hindi ko na napansin na lumipas na ang mahigit na 9 na buwan, pero ganoon pa rin ako, madilim ang muka at walang sigla. At hiniling ng amo ko na makita ako nung pagpasok ko ng umagang iyon. Nagtungo ako sa kanyang opisina at nung makita ko ang mukha niya ay nakasimangot ito na parang hindi maganda ang araw niya kaya kinutuban akong sesisantihin niya ako. Maya-maya pa nagsalita siya ng, "Marvin, parang nakita ko si Jenilyn. Siguradong akong siya yun." "Saan? Sigurado ka ba? Saan mo siya nakita?" Bigla kong sambit. "Nasa bar ako kagabi kasama ang mga kaibigan ko at sigurado akong nakita ko si Jenilyn na nagtatrabaho bilang waitress doon. Madilim man pero nakakasiguro ako na siya nga iyon. Hindi ako lumapit o nagpakita dahil baka mahiya yun pero diba sinabi mo na sumama siya sa mayamang lalaki? Bakit siya nagtatrabaho bilang waitress doon?" Dagdag ng amo ko. "Saan? Anong bar? Sang lugar?" Pagmamadali kong sabi. Pagkasabi niya kung saan, dali-dali akong nagtungo sa lugar. Nung makarating ako, ay 4:00 ng hapon at sarado pa ang bar. Humupo ako sa may sidewalk at iniyuko ang ulo ko habang nag-aantay na magbukas ang bar. Hanggang sa hindi ko napansin, nakatulog ako at may tumapik sa balikat ko na isang pulis at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumayo ako bigla at sumagot na ayos lang ako at pagod lang. Napansin kong bukas na din ang bar kaya pumasok na ako sa loob. Umupo ako sa isang table pero hindi ko siya nakita. Umorder ako ng beer at naghintay ng naghintay. Makalipas ang ilang oras, sa wakas, nakita ko siya. Si Jenilyn talaga iyon pero ang laki ng pinag-iba ng kanyang itsura. Kahit na madilim ang lugar, kitang-kita ko na ang laki ng ipinayat niya. Nagmukha siyang mas matanda kaysa sa aktwal niyang edad at mukhang bungo. Anong nangyari? Bakit siya napadpad dito? Nung matapos siyang maghain ng inumin at pulutan sa isang mesa, nagtungo siya sa kusina at doon ko siya sinundan. "Jenilyn," tawag ko sa pangalan niya, sabay hawak sa kanyang bisig. Huminto siya at tumingin sa akin at nakita ko ang mukha niyang napalitan mula sa walang ekspresyon sa purong pagkagulat. Bigla niyang tinanggal ang pagkakahawak ko sa kanyang braso at tumakbo palabas ng bar. Sinundan ko siya hanggang siya ay huminto sa kakatakbo at pareho kaming naghahabol ng hininga at napaupo sa gilid ng kalsada. Nung kami ay kumalma at nakakahinga na ng maayos, pero wala ni isa sa amin ang nagsalita. Nag-iintay ako na magsalita siya pero hindi pa rin siya umiimik at ang mukha niya ay walang ekspresyon. Ibang-iba sa dating Jenilyn na nakilala ko. Hindi ko na matiis ang sobrang katahimikan kaya naman ako na ang unang nagsalita at tinanong siya ng, "Anong nangyari sa'yo? Bakit ang payat mo? Bakit ka nagtatrabaho sa bar na yun?" Tinanong ko habang pilit na nilalabanan na hindi umiyak.
Bigla siyang umiyak na parang wala nang bukas. Hindi ko rin mapigilan na mapaluha dahil nakaramdam ako na malaki ang kanyang pinagdadaanan. Hindi ko alam kung bakit kaya inantay ko siya hanggang siya ay tumahan at handa nang magsabi sa akin. Ibinahagi niya sa akin na ang kanyang ama ay matagal nang yumao noong siya ay unang taon sa sekundarya. Pero ang kanyang ina ay buhay pa. Isang scammer ang kanyang ina. Nanloloko ng kapwa para makakuha ng pera. May mga pagkakataon na umabot sa 10,000 piso ang utang nito. Maliit lang ang kita ng kanyang ama. Pero ang lahat ng kita nito ay napupunta sa mga pinagkakautangan ng kanyang ina. Dahil madalas ang mga taong pinagkakautangan ng nanay niya ang nagpupunta sa kanilang bahay upang maningil ng utang na may 500, 1,000 o 2 o higit pa. Kaya naman napilitan ang kanyang ama na maghanap pa ng isang trabaho na pagkakakitaan para makabayad sa mga utang ng kanyang ina. At isang araw, habang patungo sa pangalawang trabaho niya nung gabing iyon, nakasagsagahan ng malakas na ulan. Habang naglalakad, may malalim na uwang ang kalsada at natapakan ang uwang, nawala ng balanse at napahiga sa kalsada nang may paparating na sasakyan at ito ay nasagasaan. Kung hindi dahil sa kanyang ina, hindi iyon magtatrabaho bilang isang security guard sa isang tindahan para lang may pambayad sa mga utang ng kanyang ina. Ang nanay niya ang tunay na dahilan kung bakit ito binawian ng buhay. Hanggang sa isang araw, may kumatok na isang babae at 2 pulis sa kanilang bahay at hinahanap ang kanyang ina at sinabing ninakawan daw siya ng nanay ni Jenilyn ng 40,000 pesos habang nagtatrabaho bilang kahera at biglang nagtago. Tinanong ng pulis at ng babae si Jenilyn na kung nakipag-ugnayan sa kanya ang kanyang ina. Agad niya itong ipaalam sa kinauukulan. Dahil kung hindi ito mabayaran ng kanyang ina, ay sa kulungan ang bagsak nito. Hindi alam ni Jenilyn ang gagawin at dahil sa takot, ang ginawa niya ay tumakas at nagdesisyong umalis sa piling ng kanyang ina at magsarili. Matagal na panahon na niyang hindi nakita ang kanyang ina hanggang sa isang araw bigla itong nagpakita nung araw na meron siyang pasa sa kanyang mata. Hinanap si Jenilyn ng kanyang ina dahil wala na siyang pera at pinilit siyang bigyan ito ng pera. Nang tumanggi si Jenilyn na wala siyang ibibigay, sinapak siya sa mukha ng kanyang ina at nagbanta na guguluhin niya ang pamilya ko at mangungutang sa amin ng pera at gagamitin kami upang samantalahin ang pagkakataon. Pinamumukha niya ang buhay na binigay niya kay Jenilyn. Batid niyang hindi nagbibiro ang nanay niya at binantaan ang buhay ko at ng aking nanay. Nakiusap si Jenilyn sa kanya na huwag iyon gawin pero tumawa lang ang kanyang ina at sinabing, kung gusto mo ng tahimik na buhay at hindi guluhin ang bago mong pamilya, edi kailangan mo akong bigyan ng pera. Noon niya nabatid na hinding-hindi siya tatantanan at magiging malaya sa kanyang ina. At doon niya din napagtanto na habang nabubuhay ang kanyang ina, hindi siya magiging ligtas sa kasamaan nito. Alam din niya na seryoso ang kanyang ina. Kaya upang hindi ako madamay sa kawalang hiyaan ng kanyang ina, nagdesisyon siyang lumayo dahil ayaw niyang makasama ako sa problema niya. Ayaw niyang pati ako magdusa. Ayaw niyang pati ang perang pinaghihirapan kong ipunin ay mawala. Ayaw niyang maging pabigat sa akin. Kaya naisip niyang mas makakabuti kung siya ay lalayo na lamang. Sa ganitong paraan, hindi ako guguluhin at ligtas sa kanyang ina. Inamin niya sa akin na napakasakit para sa kanya na iwan ako. Na napakasakit sa kanya na saktan ang puso ko. At lalong-lalo na napakasakit sa kanya na hindi kami magiging isang pamilya at mga magulang ng aming magiging anak sa hinaharap. Mahal na mahal niya ako, pero hindi magiging tahimik ang buhay namin habang malayang naglalakad at namimeste ang kanyang ina. Ito ang sekreto na tinatago-tago niya at sa ilang taon naming magkasama, ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Nabigla ako dahil wala akong ideya na sa likod ng kanyang mga ngiti, meron pala siyang daladalang suliranin at kinikimkim niya lang. Naghahalong emosyon na gulat at lungkot din ako dahil pakiramdam ko wala akong kwentang kabiyak na hindi ko alam ang tungkol sa kanyang tunay na sitwasyon. Ni hindi man lang ako nakaramdam
ni hindi ko man lang napansin. Siya ang taong kilala kong masayahin. Kaya pala totoo ang kasabihan na kung sino pa ang taong pinakamasayahin ay siya din ang pinaka nasasaktan ng labis. Niyakap ko siya ng mahigpit at habang yakap-yakap ko siya, sobra ang kirot at sakit ng dibdib ko. Pareho na kaming umiiyak na umabot ng ilang oras bago kami tumahang dalawa. Inuwi ko siya sa bahay at si nanay nagulat sa kanyang itsura at dali-daling tinulungang makaligo at pinaghain ng may sabaw. Ikinuwento ko din kay nanay ang tunay na dahilan sa pag-alis ni Jeneline. Labis din ang pagtangis ni nanay at niyakap si Jeneline at humingi ng paumanhin sa kanya. Nung gabing ding iyon, habang nagmumuni-muni ako, hindi ko hahayaang saktan at alilain si Jeneline ng kanyang ina. Kaya naman sa oras na magpakita siya, isusumbong ko siya sa pulis. Nangyari ito matapos ang ilang linggong pag-uwi ni Jeneline sa aming bahay. Merong kumakatok sa pintuan at iyon ay ang ina ni Jeneline. Meron daw humahabol sa kanyang biktima niya ng scam. Kalmado ko siyang pinapasok ng bahay at nagkunwaring wala akong alam. Nagpunta ako sa kusina dahil bibigyan ko siya ng inumin pero tumawag ako sa istasyon ng pulis at ipinaalam na siya ay nandoon sa bahay. Ilang oras na paghihintay, dumating ang mga pulis sa bahay at siya ay dinala sa presinto. Doon namin natuklasan na napakarami niyang kaso ng estafa at matagal nang tinutugis ng pulis. Katakot-takot na mura at pagsusumpa ang sinasabi ng ina ni Jeneline habang siya ay kinakaladkad ng mga pulis. At maya-maya pa, nagbago ang ihip ng hangin at nagmamakaawa kay Jeneline na tulungan siya. Nakita kong tumulo ang luha ni Jeneline. Batid kong nasasaktan din siya sa nangyari dahil kahit baliktarin mo man ang mundo, nanay niya pa rin iyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at tiningnan siya bilang simbolo na hinding-hindi ko siya iiwanan, na nandito ako, na pwede niyang sandalan at handang gawin ang lahat para protektahan siya. Ikinasal kami ni Jeneline sa tabing dagat sa probinsya na kinalakihan niya. At lahat ng mga dekorasyon ay DIY at nakapagsuot siya ng wedding dress. Gamit ang perang ibinigay niya sa akin noon kasama ang dagdag kong naipon ay nakamit namin ang aming dream wedding. Sa ngayon, nakatira na kami dito sa probinsya ni Jeneline. Nakakuha din kami ng maliit na murang bahay at lupa na masayang naninirahan dito. Nakipagsosyo din ako sa dati kong amo bilang ahente ng mga damit para sa tiyangge o palengke dito sa probinsya at sa kalapit na bayan. At kada isang kliyenteng makukuha ko, meron akong porsyentong makukuha na mas malaki kaysa sa sinasahod ko noon. Gaano man katagal ang dumating na unos, sisikat at sisikat pa din ang araw. Ganito ko mailalarawan ang buhay at ang pag-iibigan namin ni Jeneline. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!